Ngayong first window ng Asia Cup qualifiers, isa sa mga pinaka-intriguing na young prospects ay ang 18-year-old 7'1" center ng China na mala Jokic daw ang laro. Yun ay si Yang Hansen. Sa katunayan, NBA prospect na siya sa punto na ito at nasa radar na ng ilang mga scouts. Bukod sa build niya ay okay kasi ang pinakita niya ng FIBA World Cup Under-19. Nagtala siya ng 12 points, 10 rebounds, 5 assists at 5 blocks a game at may 51% na shooting efficiency. Narito ang ilan sa mga best games niya ron. Kapansin-pansin ang pamilyar na stat lines ngayon sa NBA mula sa ilang centers na pinangungunahan ng Nikola Jokic na bukod sa puntos at rebounds ay effective din na passer o playmaker. Kaya naman para sa ilang tumitingin may potential talaga siyang maging ganong klaseng big sa NBA. Sa edad na 18 years old, nasa top professional league na rin siya ng China para sa Chengdu Eagles. Malaking role kaagad ang binigay sa kanya, playing 34 minutes a game at may double-double na averages. Malaking bagay na nag-pro kaagad siya, ganito kaaga sa edad niya. Sa atin kasi karamihan mga mid-20s na napasok. Konting ideya sa husay niya, nakatapat niya si former NBA player Thon Maker sa CBA. At nagpasiklab siya sa matchup na yon. In 4 games kontra Fujian Sturgeons ni Maker ay lumagari siya. Nai-score niya ito gamit ang kanyang mga diskarte at footwork sa ilalim at nadadepensahan din niya ito sa kabilang dulo. Deadly rin ang pick and roll actions nila na Miles Powell. Alam naman natin ang level ng talent ng gwardyang ito, di ba? Kaya ayos na preview yon kung paano ang lalaroin niya. Halimbawang may totoong NBA guard na siya, nakakampi. Sa pinapakita ngayon ni Yang Hansen, nag-uumpisa na siyang pag-usapan miski sa US dahil maaari nga raw na maging draft steal siya. Pero abangan pa naman kung sasali talaga siya sa NBA draft ngayong taon. Sa trend ng mga ganitong klaseng bigs, hindi ka na magugulat kung may susugal sa kanya na i-develop. Ayos kasi yung feel for the game niya, maganda ang read sa floor, plus crafty din na scorer sa paint at masipag rebound. Kaya rin tumakbo at may decent na ball handling despite ng size niya. Kaya naman, kaya rin niyang umatake from the perimeter. Okay na okay talaga ang skill set niya. At the fact na effective to sa big test sa World Cup Under-19 against European at American teams, alam mong may potential talaga. Pero heto naman ang maaari sigurong maging turn-off para sa mga scouts, yung kanyang outside shooting. Isa na ito sa requirements sa panahon ngayon, miski sa mga centers. This season sa CBA, tumira lamang siya ng 4 of 20 total from beyond the arc. Wala pa talagang 3-point shooting sa arsenal niya. Madalas ay hindi siya tumitira at all sa mga laro at kung tumira man ay napakababa ng percentage. Si Jokic sa kanyang buong NBA career, 35% shooter yan sa labas. Deadly talaga. So yun yung kulang pa sa laro ngayon ni Yang Hansen para maikumpara rito kay Jokic. Ibang level naman kasi talaga tong si Joker, diba? More of Alperen Sengun siguro na comparison pwede. Dahil ganoon din halos ang skill set nito kaya tinawag na Baby Jokic sa NBA. Pero kagaya ni Hansen, nung umpisahan ni Sengun ang career niya na may hindi ganun kagandang outside shooting. 24% shooter lang siya ng rookie year niya pero later on, unti-unti rin naman niyang napataas. Nang bahagya lang dahil until now, below average shooter pa rin siya. Kaya itong si Sengun talaga ang mas malapit sa potential ni Yang unless magkaroon ng major improvement sa laro niya. Tutukan natin kung may susubok ba talagang NBA team sa kanya kung sakaling nga magpapadraft siya. We'll see. Ang sigurado lang ngayon ay magiging maganda ang tapatan nila ni Kai Sotto sa FIBA kung sakali. Dalawang higante na future ng kanilang mga national teams. Sayang lang at hindi magkakaharap ang China at Pilipinas ngayon sa Asia Cup qualifiers pero at least ay pareho namang maganda ang pinapakita nila sa tournament na ito. Sana in the near future magkatapat sila.